Hello guys, sa video na ito ay gagawa tayo ng cellphone na nabasa sa inodoro. Ayan, kung napapansin niyo po, mayroong tubig. Ang naging issue po niya ay walang wifi. Dinala po ito sa akin, nagpa-power naman at biglang nagpapatay-patay. At bigla po akong kinabahan dito dahil nung chinarge ko na ulit siya ay hindi na nagpa-power. So dahil nabasa po ito, binuksan ko na siya kagad. Ayan, kung napapansin nyo kanina ay hindi na po lumabas yung charging dahil marami pa palang tubig sa loob. Di naman sinabi kung kailan nabasa. So nung binuksan ko po ay meron bang tubig sa ilalim. Ayan, kung napapansin nyo po kahit dito sa ilalim niya, makikita nyo po na may tubig. Ayan, maliliit na tubig. So galing po yan sa inodoro. So, binuksan ko na siya agad. Ang ginawa ko, nilinis ko muna siya. So, ayan, yun po yung first step natin. Buksan muna natin lahat. Bago ang lahat, shoutout muna tayo. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout po sa inyong lahat. At sa hindi ko po na-mention, shoutout po sa inyong lahat. So, ayan guys, nabuksan ko na siya. So, una natin gagawin, tatanggalin natin lahat ng mga flex. So, ayan, kung napapansin niyo po, ang board niya ay mayroong kalawang, pati yung flex. Ayan, kinalawang po siya. So, namatay po siya bigla. Kinabahan ako dito. Ang akala ko talaga natuluyan na. So, unang ginawa natin kapag nabasa ay lilinisin natin yung motherboard. So, tatanggalin natin lahat. So, ayan, kung napapansin niyo po, mayroon pang basa. So, yun po yung the best technique dyan. Bago nyo gawin ang lahat. So, hindi ko po muna pala ito ginawa dahil meron po itong password nung dumating. Pinaiwan ko po kasi ito dahil kapag mga ganito nabasa ay pinapaiwan ko po talaga. Hindi po yan minamadali kasi obserbahan po yan kapag naayos. So ayan, tinister ko yung board. So ang tagal po nag-reply ng mayari dahil nagbiyahe pa po siya pauwi ng Batangas. So saka po na-reply na ako mga 2 hours na siguro. So ayun, ginawa ko kaagad at nakita ko nung charge ko ay wala na talaga siyang power. Nung dinala sa akin may power kaso lang namamatay-matay, nagre-reboot-reboot. Yun ang tama talaga niya dahil sa pagkakabasa pala hanggang natuluyan. So ngayon, unang gagawin natin, nilinis ko muna yung board. Kailangan kong maagapan ang mabuhay para makita natin ang wifi. Ang mali ko lang ay hindi ko nahingi yung password bago siya umalis. Kasi dapat nahingi ko yung password muna bago ko gawin dahil yun ang sabi no na wifi daw ang sira. Matagal po siya nag-reply. So linisan ko muna siya lahat at kailangan mabuhay ko ito para ma-check natin ang wifi. So ngayon, kung napapansin nyo po, kalawang na po yung flex. So kailangan natin brush lahat yan. Kapag nababasa po talaga, kailangan natin linisan. Ibo-blower natin lahat ng parts sa loob. So, ayan. Pati yung charging board, kailangan po yan mabrasan para matanggal ang tubig. Kasi minsan, kapag hindi po yan linisan, ay mag-overheating po yan kapag i-charge. Dahil may tubig pa sa loob. So, ayan. Ibinalik natin yung antena. Cable po yan, signal. Linisan natin yung flex na may kalawang. Ayan. So, nag-short na po yan. So, kanina, dahil walang grounded ang board, so possible na mabuhay pa talaga ito. So namatay lang talaga kasi may mga tubig pa pala sa ilalim. So ayan, i-blower natin yung mga flex. So connected po yan ang flex na yan sa charging sa LCD. So dalawa po ang flex dyan. So ito po yung connected sa LCD. So ayan, kailangan natin ma-blower lahat at i-test natin mamaya kung nabubuhay pa ba siya bago natin gawin ang wifi. So ayun po ang naging issue nito, wifi. At nagpapatay-patay daw din pala ito, sabi daw ng may-ari. Kasi nung dinala sa akin, nagpapatay-patay talaga siya, nagre-reboot-reboot. So ayan, ibalik natin yung antena at i-charge natin kung nabubuhay na ba siya. So ayan guys, lumabas po ang charging. So kinabahan po talaga ako dito kasi nung unang talagang bigay sa akin ay nagcha-charge mga ilang minuto. Ayan, may laman pa lang battery niya ay hindi na po siya nag-uun. Kaya binuksan ko kaagad at nilinis. So 2 hours ko po ito bago nabuksan dahil tinanong ko muna yung password. Hindi naman agad na ibigay dahil nasa biyahe pa pala pauwi ng Bulacan. So hindi ko po ito pinaantay. So ayan, iti-test natin. So hiningi ko yung password, binigay naman siya kaya ngayon ko lang ito ulit nabuksan ang loob. So ayan, tinesting ko yung wifi. So yun po daw yung main issue niya. After nahulog sa inodoro ay hindi na gumana ang wifi. So ayan, kung napapansin nyo po, i-on ko po yung wifi ay kulay puti lang. Nagkaganyan lang siya, puti lang siya. Hindi talaga siya nagbubukas. Kahit yan, yung dalawang button sa ilalim, yan, pati wifi, bluetooth, ayaw talaga. So dalawa po ang naging issue, wifi, bluetooth at nagpapatay-patay. So yun po yung ginawa ko dito at nilinis ko na lahat. Free lang po ang paglinis dito. Wala tayong magawa kasi bigla po namatay nung hindi ko po inayos. Inantay ko kasi yung password na ibigay. Ang pinabayaran ko dito ang paggawa lang po sa wifi. So ayan, next step natin gagawin dahil nabuhay na po natin. Paano ba gawin ang wifi nito? So ayun guys, kapag nabasa po ang cellphone, lalo na kung kababasa lang, mayroon pong technique kung paano gawin ang wifi na nawala. So ayan, nilagay ko muna siya sa PCB holder. So ito po yung parts ng wifi. Ayan, andyan po yung wifi IC sa ilalim na yan ng caps.
So unang gagawin natin, lagyan natin ng plugs, tapos bubuksan natin, tatanggalin muna natin yan at i-check natin yung wifi niya sa loob kung damage ba talaga. Kasi pag nabuksan po ito at makikita nyo guys, ayan, meron pong corroded sa pinaka bakal. Ayan, kung napapansin nyo po, meron pong sunog sa bakal. So ayan, ang gagawin natin dyan, linisan muna natin. At kapag nababasa ang inyong cellphone at nasira yung wifi, ang kailangan nandyan, hindi mo na papalitan ang wifi IC. Ang gagawin natin dyan ay isi-shake muna natin. So yun po yung best technique dyan. Kapag gumawa kayo ng wifi na nabasa, huwag nyo po basa-basa papalitan ng pyesa. Ang gagawin nyo lang, gayahin nyo po yung ginawa ko kagaya nito. Ayan, ang ginawa ko dito ay, ayan, kinalog ko lang yung wifi IC. Ayan, yan po yung ginawa ko dito, kinakalog ko lang. So ayan, kung napapansin nyo po, parang duyan ko sa naalog yung wifi. Yun po ang ginawa ko. Kumbaga, na-shake ko lang yung wifi at hindi ko na siya pinalitan. So ayan, nilinis ko muna, gamit ko po ay thinner. So ititest muna natin kung gumana ba. Kapag ganitong mga problema, kung nabasa lang po siya, ay wag niyo po basta-basta palitan ng wifi IC kasi madalas po yan ay nakukuha po yan sa alog or shake. So yun, pag hindi pa rin makuha, pwede natin i-revolve, tatanggalin. So ayan, i-on muna natin at i-check natin kung gumana ba yung ginawa natin. So ayan guys, wag po kayong kukurap. Titest na natin kung gumana ba yung ginawa natin. Ayan guys. So buksan natin yung settings. So ayan, naglo-loading pa siya. So ayan, kung napapansin niyo po, ni-slide ko po yung taas, ay nagbo-blow na. So ibig sabihin 100% po gumana po yung ginawa natin. So yun lang guys. Sa mga gustong matuto gumawa ng wifi, lalo na kung nabasa, ay huwag niyo po basta-basta papalitan. Kasi madalas po yan ay nakukuha po yan sa repair or rehet or kalog mo lang yung pinakapisa ng IC ay kagana na siya. So yun po yun guys, madalas. Sana sa pamamagitan ng bidyong ito ay nakakuha ka ng idea kung paano gawin ang wifi kapag nababasa. So ayan guys, simple lang po ang ginawa ko dyan. Ibinalik ko po yung caps na tinanggal ko para kompleto pa rin ang loob. Walk and repair po ito, pinaiwan ko siya, hindi ko po ito pinaantay, kinabukasan na ito pinakuha. Kasi kapag mga ganito, hardware problem po yan, hindi po yan pwedeng madaliin at kailangan observation kasi nagpapatay-patay po ito. So, sa awa ng Diyos, ginawa ko ito at naging normal naman siya, hindi na siya nagpapatay-patay. At mamaya, panuorin natin kung makakasagap ba siya ng wifi. So, ikabit muna natin lahat ng parts na tinanggal natin para ma-check natin kung good na ba talaga ang ginawa natin. So, ito po guys, sa mga nagtatanong, nanirehet ko lang or inalog ko lang, kapag nabasa po ang mga ganitong unit at nawala ng wifi or bluetooth, 100% po yan, hindi na po babalik ang sira. Pero kung biglang nawala ang wifi at hindi nabasa at kapag nirehet lang, sa mga ganitong model ay pwede talagang bumalik ang sira. So kapag nabasa naman ay 100% po talaga yan. Kapag nakuha mo sa alog ay tuloy-tuloy na po yan at hindi na po yan babalik ang sira kapag hindi ulit nababasa. So ganun po yan guys. So kinabit ko na lahat. Ayan yung mga screw. So ganun po lang kasimple ang ginawa ko dito. So inabot po ako dito ng 34 minutes bago ito naayos kasi hindi ko po ito ginawa agad nung dumating ang mayari dahil marami po akong ginagawa. Ayan, so kinabukasan na kinuha, pinakuha ko kinabukasan at ayan, ginamitan ko po siya ng T7000 pang dikit ng takip. So ayan, ibalik na natin. So hindi ko na nilagyan ng guma kasi meron namang casing. So nilinis ko muna siya para maganda ang ating pagkakagawa at satisfied naman yung nagpapagawa. So ayan guys, dinaritso ko na siya paglagay sa casing para matuyo ang dikit at naka-fix talaga siya masyado dahil nakalagay naman sa casing. Inon ko muna siya at i-test natin mamaya, isi-search natin sa wifi at tingnan natin kung gumana ba kapag i-connect natin sa wifi. So yun po yung best technique dyan. Bago natin masabing okay ay kailangan natin muna ma-connect sa wifi. So ayan guys, video blow na siya, ibig sabihin okay na at i-connect na natin sa wifi. So ayan, hanapin natin yung settings at i-connect natin sa pinaka wifi. So ayan, kung napapansin nyo po, kanina yung dalawang hindi po yung nag-blow, ayan nagko-connect na po sa wifi. So i-connect ko po sa wifi ko para malaman natin kung gumana ba talaga ang ginawa natin at i-connect natin mamaya sa YouTube. I-play natin ang YouTube kung gumana na ba. So ayan, lahat gumagana, naka-flight mode po siya. So tanggalin natin yung flight mode at i-test natin sa YouTube kung gumana ba ang YouTube. So yun, dahil nag-okay na ang wifi, ayan, kinunik natin sa YouTube. So 100% po talaga nagawa na po ang problema. So kinabukasan,
inobserbahan ko po ito ay hindi naman nawala ang wifi at normal na talaga siya. Wala na pong sakit sa ulo. Hindi na rin siya nagpapatay-patay. Ayan, kung napapansin nyo po, sobrang bilis po ng wifi, nagpi-play ka agad. At normal na talaga siya, wala ng sakit sa ulo. So ganun lang po kadali gumawa ng wifi kapag nabasa ang inyong cellphone. Gayahan nyo lang po ang ginawa ko ay masolve nyo na kagad. So lahat po ng unit, pwede nyo i-apply ito. So yan, camera, okay na, harap likod. So yun lang guys, sana nakakuha kayo ng maraming idea sa paggawa ng ganitong problema. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe.